Babe, I insist. Please, huwag na kasing matigas ang ulo mo. Turan sa akin ni Randy habang nagmamaneho ito. Hindi na namin itinuloy ang balak naming lalabas kaming dalawa. Sa halip ay nagdesisyon itong pauwiin ako sa amin para daw mas ligtas ako kay Steve. Sa totoo lang ha, namumuro na rin talaga ang baliw na yun eh. Isang beses ko pa lang siya nakita. Yun yung araw na nilapitan niya ako habang nagpapahangin ako doon sa mini park. Kahit ako ay hindi ko inakala na may sayad ang utak niya. Dahil matino naman siyang kausap. Mabait tingnan. Basta. Kaya nung una hindi talaga pumasok sa isip ko na delikado siyang tao. Nakaupo ako noon sa isa sa mga swing ng parke habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa kalangitan. Hi. Sorry to interrupt your moment. Can I sit here? Tanong niya sa akin at itinuro ang swing na katabi ng inuupuan ko. Naka-formal attire siya noon at may suot na salamin sa mata. Ah, oo naman. Sige lang. By the way, I'm Steve. Steve de la Cuesta. Turan niya sabay lapit sa akin at inabot ang kamay nito. Hi, I'm Jerome. I know. Ano yun? Oo, kilala na kita. Sagot niya sa akin sabay upo sa swing. Actually, matagal na kitang kilala. Ha? Magkakilala ba tayo? Paano mo naman ako nakilala? I have my resources. Ang totoo niyan, pinasubaybayan kita. Oh, sorry. Natakot ba kita? Nung araw na yun, hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng takot habang kinakausap niya ako. Hindi ko alam kung bakit. Unang beses ko pa lang naman siya nakita at wala akong matandaan na nagkakilala kami kung saan. Don't worry. I'm just joking. I'm not a bad person. So, are you alone? Bakit hindi ka makisiya sa kanila? Tanong niya sa akin noon sabay tingin sa direksyon kung nasaan ang clubhouse. Sorry bakit mo alam na kasama ako dun? Bisita ka rin ba ni Randy? Dapat nga eh. Kaso, hindi niya naman ako pinadala ng imbitasyon. Kaya nga nakakatampo ang kaibigan kong yun. Alam pa naman niya kung paano ko magtampo. Siguradong hindi niya magugustuhan. Sagot nito sabay ngiti sa akin. Anong ibig mo sabihin? All I want to say is, bilang kaibigan niya, dapat hindi niya ako nakalimutan na imbitan sa mga ganitong mahalagang okasyon. Oh shoot, I forgot to tell. Hindi niya pa pala alam na nakabalik na ako. That's why. I'm sorry. Okay. Kung gusto mo, sabay na tayo bumalik dun sa venue para makita ka niya. Pag-aaya ko dito. Don't bother. I'm good. I guess, hindi pa ngayon ang tamang oras para sa aming muling pagkikita. I want to surprise him. If you don't mind, please do me a favor. Huwag mo munang sabihin sa kanya na nagpunta ako dito ha. Baka kasi masira ang mga plano ko. Ha? Anong plano? Tanong ko sa kanya habang pinagmamasdan ko siya. Don't worry. Kahit ikaw, malalaman mo rin naman. Oh. Don't stare at me like that. That's rude. You know what? You have such a beautiful eyes. And a beautiful face too. No wonder why Randy fell for you. Alam mo na boyfriend ko si Randy? Oh, come on. Of course. As I have said, I have my resources. Sa totoo lang,
Ang weird niyang kausap ng mga oras na yun, kaya tumayo na ako mula sa pagkakaupo. At magpapaalam na sana ako para umalis pero hinawakan niya ako sa aking braso. Oh, where are you going? Alis ka na? Gusto pa sana kitang makilala ng mabuti pero I won't force you to stay. Baka kasi hinahanap ka na ni Randy. Alam ko sa mga oras ito, aligaga na yung sa kakahanap sa'yo. Ganun ko siya kakilala para malaman kung mga galaw niya. Anyway, nice meeting you, Jerome. Tura niya sabay bito sa pagkakahawak sa akin. Oo. Nice meeting you too. Sagot ko naman sabay talikod at nag-umpisa na ako maglakad papalayo sa kanya. Ngunit napatigil ako nang muli itong magsalita. Jerome? I'll see you again soon. Be ready! Hindi ko na siya nilingon pa at binilisan ko na ang paglakad ko upang makalayo na ako sa kanya. Hindi ko gusto ang pakiramdam na kausap ko siya ng mga oras na yun. Para kasing may mangyayaring hindi maganda. Kaya nang makita ako ni Randy, ay sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pakikipagkilala sa akin ni Steve. At tama nga ako, base sa ikinuwento sa akin ni Randy. Masama siyang tao. Pero hindi nangangahulugan nun na tutunga nga ako at wala akong gagawin para pigilan ang kabaliwan niya sa boyfriend ko, no? Akin lang si Randy. Halos mamatay na ako para lang umamin siya kung mahal niya rin ako. Tapos magkakahiwalay lang kami dahil Steve na yun. Kung kinakailangan kong pantay ng kabaliwan niya ay gagawin ko. Tingnan natin kung sinong susuko sa aming dalawa. Babe, kaya ko naman umuwi ng mag-isa. Sasakay lang ako ng bus at... No! This time you listen to me. Kahit pa magalit ka sa akin, I don't care. Basta ihatid kita sa inyo. Tapos ang usapan. Seryoso ang mukha niya habang sinasabi niya mga ito. Mukhang hindi yata talaga ako mananalo sa boyfriend ko ngayon, ah. Okay, sabi mo eh. Sungit. Sagot ko sa kanya sabay ayos ang aking pagkakaupo. Babe, alam mo naman kung bakit ganito ako ngayon, di ba? Alam ko. Pero, hindi mo naman kailangan suluhin ang problema mo kay Steve eh. Hayaan mo kung tulungan kita. Wika ako sa kanya. Natatakot lang kasi ako baka kung anong gawin sa'yo ni Steve eh. Di ba naikwento ko na sa'yo ang ginawa niya kay Vanessa at sa iba pa? Ayokong mangyari yun sa'yo. Kaya hanggat kaya kitang ilayo sa kanya, gagawin ko. Huwag ka lang madamay. Ako lang naman ang pakay niya eh. So ano? Ibibigay mo sarili mo dun sa kanya? At iiwan mo ko? Babe, alam mong pinagdaanan natin bago tayo dumating sa ganito ha? Hindi ako papayag na ikaw lang mag-isang haharap sa baliw na yon. Kapag nakita ko talaga siya ulit, kakalbuin ko talaga siya. Inis kong sagot kay Randy. Ang tapang ng babe ko ah. Eh kanina nga nanginginig ka pa nang makita mo ang pinadala sa akin ni Steve eh. Kanina yun, nagulat lang ako. Teka nga, pinagtatawanan mo ba ang sinasabi ko? Wala ka bang tiwala sa kaya kong gawin? Tanong ko sabay tingin sa labas ng bintana. Babe, teka. Oh, bakit? Hindi dahil sa napapraning ako. Kaso, may sumusunod sa aming sasakyan kanina pa eh. Nakita kong sasakyan na ito nakapark malapit kina Randy. Bakit ngayon nakabuntot sa amin? Babe, bumalik tayo. Hindi pa naman tayo nakakalayo sa syudad, di ba? Utos ko sa kanya habang nananatili ako nakatingin sa side mirror ng sasakyan. Ha? Bakit? May nakalimutan ka ba? Oo, may nakalimutan ako. May bibilin tayo sa mall. Kaya bumalik tayo. Walang hiya ka, Steve. Plano mo pang idamay ang pamilya ko sa kabaliwan mo. Pues makikita mong hinahanap mo sa akin. Turan ko sa sarili ko. Oh, sige. Ano ba yun? Basta babe, balik na tayo. Okay.
Galit ka na agad eh. Pagkarating namin sa basement sa mismong parking lot ng mall. Ano? Bakit kailangan mong maiwan dito? Akala ko ba may bibilin ka? Kaya tayo bumalik tapos... Sige na babe, please. Bumili ka ng mga sangkap sa spaghetti. Masakit kasi ang pako, parang nag-cramps ata. Pagsisinungaling ko. Babe ha? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Ang weird mo ngayon. Yung totoo, bakit tayo bumalik? Hindi ka pwede magstay dito ha. Kailangan maiuwi kita sa inyo ngayon. Turan niya sa akin habang tinititigan ako ng seryoso. Oo na, alam ko naman. Pero gusto ko kasing may pasalubong tayo kila mama at papa. Kaya sige na please, bilan mo na ako ng pang spaghetti. O sige, dito ka lang ha. Huwag ka nang bumaba. At bibili na rin ako ng ointment para dyan sa paa mo. Babe, sandali. Pwedeng pairam ng cellphone mo? Tawagan ko lang si mama. Wala na kasi akong load eh. Oh, ito. Alis muna ako ah. O sige. Okay babe, salamat. I love you. Mga ilang minuto pang lumipas. As expected, may tumatawag kay Randy na unregistered number. Kaya agad ko na itong sinagot. Ngunit hindi na muna ako nagsalita. Hi Randy, nagustuhan mo bang regalo ko sa'yo? Ganun na pala ka-open ang relasyon niyo sa mga magulang mo, no? How sweet. Sa dami ng dumaang babae sa buhay mo, and yet, sa lalaki ka rin pala mahuhulog. Kung sinabi mo sa akin kaagad, edi sana, naghintay pa ako ng kaunting panahon para sa'yo. Tura ni Steve sa kabilang linya. Kahit pumuti ang mga mata mo sa kakaintay sa pagmamahal ni Randy, hinding-hindi yan mangyayari. Turan ko sa sarili ko. Napakataas naman yata ng kumpiyansa mo sa sarili mong hinayupak ka. Sagot ko habang nakatingin ako sa sasakyan na alam kong sa kanya. I'm surprised! Ikaw pala. It's been a while. Mukha mo. Huwag mo nga akong kausapin na para bang magkaibigan tayo. Sinadya ko talagang kunin ito sa kanya. Dahil alam kong tatawag ka na naman sa boyfriend ko na hanggang ngayon pinagpapantasyahan mo. Oh, hindi ko alam na matalino ka pala. Anyways, total ikaw lang naman ang mag-isa dyan. Bakit hindi tayo magharap ngayon? You want? Matapos niyang sabihin iyon, ay may bumabang isang lalaki mula sa passenger seat ng kanyang sasakyan. Malamang tauhan niya. Matangkad ito na nakasuot ng maroon na jacket, itim na sombrero at may takip sa muka. City Hunter ba to? Shit. Kumilos na ako at agad kong diniinan ang busina ng sasakyan ni Randy. Ngunit, ano ba? Leche. Nakapatay pala ang makina. Bakit hindi ko naisip yun? Turan ko sa sarili ko. Alam mo, nakakatuwa ka. Bakit? Nakalimutan mong sabihin kay Randy na huwag patay ng makina ng sasakyan? Turan ito sa akin. Bahala na. Turan ko sa sarili ko at nilak ko na lang ang pinto ng kotse. Tuluyan na nga nakalapit ang tauhan niya at pilit binubuksan ang pinto. Siyete. Gusto ko bubuksan. Kung ako sa'yo, huwag ka nang pumalag. Sige ka, baka masira pa yung sakyan ni Randy. Tangina. Ulo mo ang sira. Ang ingay ng bunganga mo. Gago. Sagot ko sa kanya sabay patay ng tawag. Umalis na ako sa pwesto ko at pumunta na ako sa baging likuran ng sasakyan
At sakto may nakita akong toolbox. Sige, ngayon ka magpumilit pumasok. Ipupukpok ko talaga tong wrench sa bungo mong kumag ka. Turan ko sa sarili ko. Hanggang sa hindi na siguro nakatiis ang lalaki sa labas at bumunot na ito ng baril. Ano? Magmamatigas ka pa rin? Okay, kung yan ang gusto mo, diyan ka na lang mamatay. Sandali! Lalabas na! Sagot ko sa baba ng tawag. Wisit, mukhang wala akong choice kung hindi ang lumabas ng sasakyan. Ngunit, bigla na lang may sumipa sa lalaki kaya tumilapon ito papalayo sa sasakyan. At nakita ko rin si Randy na humahangos. Bitbit rin niya ang kanyang mga pinamili. Binitawan niya agad ito at sinugod ang lalaki. Kaya lumabas na ako ng sasakyan. Nakita ko agad ang baril na nabitawan ng tauhan ni Steve. Kaya walang pag-aalinlangan ko itong pinulot. Babe, kaya mo na yan. Ako nang bahala dun sa isa. Pagkasabi ko nun ay agad akong tumakbo papunta kay Steve. Namiss ko ang mag-hunting. Salamat kay Papa. Ngayon, tayong dalawa magtutuos. Pero, bago pa man ako tuloy makalapit sa kanila, ay agad nilang pinaharurot ang kanilang sasakyan pasalubong sa akin. Walang yan. Balak pa ata akong sagasaan. Siyempre hindi ko naman kayang banggain yun. Kaya iniwas ko na agad ang sarili ko. At sa pag-iwas kong iyon, naibunggo ko ang katawan ko sa isa pang kotseng nakaparada sa gilid. Aray! Puwisit! Sandali! Si Randy! Babe! Sigaw ko. Napatigil ito sa pagkikipagbuno at napatingin sa akin. Ayun, naisahan siya. Nakapalag tuloy yung lalaki at sinuntok siya nito. At dali-dali rin itong tumakbo at sumakay sa sasakyan ni Steve. Babe, okay ka lang? Tanong ko dito sabay hawak sa pisngi nito. Oo, okay lang ako. Kung hindi mo ko tinawag, di sana napatulog ko na yung kumag na yun. Ikaw, nasaktan ka ba? Hindi naman. Halika, tumayo ka muna. Ano? Kaya mo bang magmaneho? Tara na, umalis na muna tayo rito. Aray! Aray! Dahan-dahan naman! Maapdi eh! Reklamo niya sa akin. Sorry. Ginagamot ko kasi mga natamo niyang sugat sa kanyang muka. Kainis talaga. Wala man ang tao nakapansin na may nangyayaring masama kanina doon sa parking lot. Nagbubugbugan na lahat-lahat. Pati gwardiya doon hindi man na nag-usisa. Akala ko sa pelikula lang yung nangyayari. Pati rin pala dito sa kwento natin. Aray ko. Babe, sandali. Ano yun? Umamin ka nga sa akin. Bakit? Ano bang ginawa ko? Kunwari nagtataka ako pero alam ko rin naman ang tatanong niya eh. Saan ka natutong humawak ng baril? Ha? Ano ba? Big deal ba yun sa'yo? Babe, seryoso ako. Paano ka natutong humawak ng baril? Kanina nung pinulot mo yun, akala ko nga matatakot ka. Pero, nakangiti ka pa habang tumatakbo ka papunta kay Steve. Ano yun, ha? May aaminin ako, babe. Seryoso kong turan sa kanya, habang siya naman ay naghihintay lang sa sasabihin ko. Okay,
I'm all ears. Ano yun? Secret agent ako. At si Steve ang trabaho ko. Kitang-kita kong nanlaki ang mga mata niya dahil sa narinig sa akin. Yun ba gusto mong marinig? Naniwala ka naman. Babe naman eh. Ay naku, tara na. At umuwi na tayo sa inyo. Anong sa amin? Sa inyo ka uuwi. Ihatid na kita. Mababudget na naman ako sa nanay mo niyan eh. Mahirap na. Sagot niya sa akin. At ayun, matapos ko siyang gamutin ay pinaandran niya ng kanyang sasakyan. Pero sa isip ko, siguro naman hindi ako mamaliitin ng baliw na yun. Subukan niyang saktan ng mga taong mahalaga sa akin. Baka sa kung saan kami umantong kapag nagkita kami ng harapan.